Arestado ang isang Malaysian national na sangkot umano sa pagbebenta ng ipinagbabawal na text blast machine. Matapos itong mabisto sa kanyang mga ipinopost sa social media. Ginagamit ng mga scammer yung text blast machine na yan para makapag-intercept ng signal mula sa mga telco at nakapagpapadala sa kanila ng mga target ng mga SMS na may mga phishing link. At ayon sa otoridad, magagamit at mapapakinabangan rin ito ng mga politiko ngayong halalan. Kunin natin ang report ni Mar Gabriel. Arestado sa entrapment operation ang pinagsanib na puwersa ng PNP Anti-Cybercrime Group at ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center sa Parañaque City ang Malaysian national na ito na nagbebenta ng text blast machine. Nabisto ang suspect matapos niyang i-post sa social media ang Octopus 5G Blaster na ibinebenta sa halagang 600,000 pesos. May kakayahan ng aparato na i-intercept ang signal ng mga telcos at magpadala ng text message sa mga cellphone na pasok sa kanyang range. This is a new version ng IMSI Catcher, no? Ang idea natin malaki, kinakarga sa sakyan. Ito ho, mobile, magkakasya sa backpack. So, makabagong technology to, kanilang inintroduce sa atin. Once it is tested or up and running, ino-overcome niya yung signal ng mga cell sites. Kaya nakakapag-efficiently broadcast siya within his range. I think, nung nag-testing kami 100 meters, lahat ng cellphones na masagap niya will receive the same message. Karaniwan daw itong ginagamit ng mga scammer upang magpadala ng mensahe na may phishing link sa kanilang mga target. Ayon sa otoridad, hindi rin malayo na magamit ito ng mga politiko ngayong nalalapit na eleksyon. Karaniwan daw kasing tumataas ang bentahan ng text blaster tuwing papalapit ang eleksyon para gamitin sa kampanya. Maaari din itong magamit sa black propaganda para siraan naman ang mga kalaban na kandidato. Dahil dito, nagbabala ang otoridad sa mga nakabili ng nasabing makina na isurrender na lang ito at huwag nang hintayin na mahuli pa sila at maharap sa patong-patong na kaso. Nakatakdang sampa ng sospek ng kasong paglabag sa misuse of device sa ilalim ng Cybercrime Prevention Act, SIM Registration Law at paglabag sa Data Privacy Law. Mar Gabriel, para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa AtNet25 TV.